Hello! Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayo magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Paano ka magkakaroon ng kalakasan mula sa Diyos habang ikaw ay nasa gitna ng matinding pagsubok? Kung iisipin mo, kaibigan, napaka-imposible na magkaroon ng kalakasan habang ikaw ay nasa gitna ng bagyo ng iyong buhay. Sa aklat ng Isaiah chapter 40, mababasa natin na dumanas ng matinding pagsubok ang Israelita. Dumating sila sa punto na tinanong nila ang Diyos, Panginoon, nasaan ka? Bakit hindi mo nakikita ang mga bagay na pinagdaraanan namin? Bakit hindi mo alam yung mga pasakit sa buhay na nararanasan namin? Minsan, kaibigan, ito ang ating palaging tinatanong. Ito ang iniisip natin na kapag tayo ay nasa gitna ng problema, para bang hindi alam ng Diyos, para bang tulog ang Diyos at hindi niya alam ang mga nangyayari sa buhay mo. Kasi kung totoong buhay ang Diyos, kung totoong alam niya ang lahat ng bagay at walang lingid sa Kanya, bakit hinahayaan niyang mangyari ito sa iyo? Bakit hinahayaan niya na makaranas ka ng matinding pagsubok? Babasahin ko sa inyo ang nangyari kay Job. Job chapter 1. Sabing ganon si Job, isa siyang taong may takot sa Diyos, mabuti at mayaman. Pero dumating ang punto, nagkaroon ng matinding pagsubok si Job. Sunod-sunod na trahedya ang dumating sa kanya. Ninakawan ang kanyang mga alagang tupa. Ninakawan siya, namatay lahat ng kanyang mga alagang tupa. Nawala ang lahat ng ari-arian niya at ang pinakamasakit, namatay ang 7 niyang anak na lalaki at ang kanyang 7 anak na babae. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagtampo si Job sa Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos, bagkus sabi niya, ang Diyos ang nagbibigay at ang Diyos din ang kumukuha. Kaibigan, kapag nasa ganito kang sitwasyon, ang tanong ko sa iyo, paano ka ba makakakuha ng kalakasan? Unang-una, kaibigan, sabi sa awit 91 verse 1, kapag ikaw pala ay pumunta doon sa presensya ng Diyos, iingatan ka niya. Kasi alam mo ba, sa presensya ng Diyos, doon mo lang mahanap ang kapayapaan na hinahanap mo, yung peace of mind na hindi mo makita sa mundo. Ang sabing ganun, pumunta ka, magtago ka sa ilalim ng pakpak ng Diyos. Kumbaga sa isang munting bata, kapag natatakot ang bata, tumatakbo siya sa kanyang tatay sapagkat alam niyang ligtas siya sa piling ng kanyang ama. Kaibigan, kapag nasa gitna ka ng unos, wag mong iaalis ang iyong tingin sa Diyos. Wag kang aalis sa kanyang presensya dahil siya lang ang humahawak sa iyo. Siya lang ang hahawak sa iyo sa panahon na pinanghihinaan ka. Sumiksik ka sa kanyang presensya katulad ng isang batang natatakot. Sumiksik ka sa tabi ng iyong tatay at doon ka magtago sa kanyang presensya. Alam mo ba, kaibigan, kahit anong gulo, kahit anong bigat ng pagsubok na dinaraanan mo, kapag alam mo na kasama mo ang Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo sapagkat alam mo na hindi ka nag-iisa, na alam mo na kahit
ang mga tao sa paligid mo laban sa iyo. Ngunit kung ang Diyos ay kasama mo, hindi ka matatalo. Gusto kong basahin sa iyo ang sinasabi sa Isaiah, Kabanatang 40 verses 27 hanggang 31. Sabing ganun, Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Umalto sa atin na kapag hindi dinidinig ng Diyos ang ating mga pag-iyak, nagrereklamo tayo sa Kanya na iniisip natin na hindi niya namamalayan ang mga nangyayari sa atin. Sa verse 28 sabi, hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang ibig sabihin nito, kaibigan, na kahit na minsan nararamdaman natin na parang hindi tayo pansin ng Diyos, na parang pinapabayaan niya tayo. Sabi sa verse na nabasa ko, ang ating Diyos, wala siyang hanggang Diyos. He is an everlasting God, a loving Father na nagmamahal sa iyo, na kahit ba na pakiramdam mo, hindi ka niya pinapansin. Pero ang totoo, kaibigan, mahal na mahal ka ng ating Ama. Sabi dito sa verse 29, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. So, ibig sabihin, kaibigan, kapag nanghihina ka pala dahil sa mga taglay mong problema, kapag napapagod ka na pala sa takbuhin ng buhay mo, sa mga nagaganap sa buhay mo, pagod ka na at ayaw mo nang harapin pa ang mga problema, ang mga utang, pagod ka na sa pag-iyak dahil sa nangyayari sa iyo, dahil niloko ka ng asawa mo, ng babae ang asawa mo, nagtaksil ang asawa mo, lubog ka sa utang, panay singil sa iyo ng mga bumbay. Kapag nawawalan ka na pala ng kalakasan, at kapag nanghihina ka na pala pinanghinaan ka ng kalooban, sabi rito, tumingin ka sa Diyos, sa Kanya mo lang makukuha ang kalakasan na hanap mo. Sa verse 30 sabi, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Sabing ganun, kaibigan, kapag pagod ka na pala sa laban ng buhay mo, pumunta ka lang sa Diyos. Lumapit ka lang sa Kanyang presensya, at ang pagal mong katawan at ang pagod mong puso, muli niyang palalakasin, muli niyang papasiglahin. Katulad ng isang pagod na agila, pagod sa paglipad ang kanyang pakpak. Kapag pumunta ka pala sa presensya ng Diyos, palalakasin muli ng Diyos ang iyong pakpak upang muli kang makatakbo, upang muli kang makalaban sa labanan na hinahanap mo, upang muli kang makalakad, upang muli kang makatayo. Kaibigan, hindi pa tapos ang laban. Huwag mong isuko ang laban. Hay, alam ko na masakit. Alam kong napagod ka na sa pag-iyak, tuwing gabi hindi ka makatulog, punong-puno ng bagabag ang kaisipan mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, paano ka na, paano na ang anak mo, paano na ikabubuhay mo. Gusto kitang palakasin, kaibigan. Kapag sukol ka na, kapag pinapalibutan ka na ng mga problema, tumingala ka at itaas mo ang iyong mga kamay at sabihin mo, Ama, kailangan ko ang kalakasan mo. Ama, damputin mo ako, sapagkat ang labang ito ay mahirap. Ang labang ito, gawin mong laban mo, samahan mo ko upang magtagumpay ako. Kung gagawin mo to, kaibigan, kung ibibigay mo sa Diyos ang mga pagsubok, ang kabigatan na dinadala mo, tutulungan ka niya at magtatagumpay ka sa laban at magkakaroon ka ng kalakasan sa gitna ng labanan. Ama, sa pangalan ni Jesus,
Tinataas ko ang mga taong sagad na ang kanilang pag-iyak. Wala na silang lakas para lumaban. Lupaypay na ang kanilang mga katawan. Tuyo na ang kanilang mga luha. Pagod na sila sa pag-iyak. Panginoon, dalangin ko sa mga sandaling ito, samahan mo sila. Ikaw po, Ama, ang kanilang maging kalakasan. Ikaw po, Ama, ang kanilang maging kasama, ang maging kaagapay. Dalangin ko, ikaw po ang manguna. Ikaw nga po ang lumaban sapagkat ikaw ang nagsabi ang labang ito ay sa iyo. Ito ay hindi sa kanila. I pray, Lord, bigyan mo po sila ng kalakasan ng loob sapagkat alam ko ang mga pagsubok na to hindi panghabang buhay. And I pray, Lord, na ikaw ang kanilang maging takbuhan. Ikaw ang kanilang maging kalakasan. Marami pong salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang kanilang mga dalahin, ang kanilang mga problema. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.